Magdala yung tanong. Kain na na. Bilisan nyo. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Good morning po mga Cubs! Welcome back po sa aming channel, cubsfarming.tv. So, Happy New Year po sa inyong lahat, mga viewers natin at mga subscribers. So, for today's video po, mag-update lang po tayo ulit no, sa mga natitirang mga pangbenta natin. Ang last update po natin is December 11 at marami pa rin po ang natitira. Although nakakapagbenta po tayo ng monthly since September 2023, marami pa rin pong natitira, no? Lalo na ngayong December, nakapagbenta po tayo dahil nga nagpiesta, nagpasko, nag-New Year, halos daily po ang harvest. Pero ganun pa rin, meron pa rin pong natitira. Pero syempre, hindi pa rin po maiwasan na mababa lang po talaga ang kitaan sa paghihito. So, kasi maabot na po ngayon ng 5 months. So, the more na humahaba po ang pag-aalaga, mas lumalaki po ang cost ng pag-aalaga ng hito. So, kung naalala nyo, itong 4K pieces na ito, naka 5 months na rin po sila since August 2023. So, as of today, January 9, 2024, ganito po talaga ang reality sa paghihito. Medyo mabagal po ang kitaan, pero masarap kasi kahit paano may kita sa huli. Imagine kung may sarili kayong fingerlings, mas malaki po ang kitaan. So kami po kasi bumibili pa, wala pa po kami talagang facility, saka hindi po ganun kadali ang mag fingerlings sa ngayon. Wala pa po kami talagang facility para doon, pero kaya po talaga kasi nagtry na rin po kami. Ako po mismo, nakapagbuhay po ako ng mga 1,000 pieces. So yun po. Kaso malis na rin po kasi ako noon yung time na yun. So iniwan ko na po sa kanila. Sila na po nag-manage nun. So ang estimated po natin, yung less than 1.5 pieces ang natitira po dito out of 4,600 pieces. Yung 600 pieces po, i-consider na lang po natin na pasobra. At saka, syempre, may mortality tayo doon. Pasobra sa mga suki natin na laging bumibili ng hito natin. So, dinadagdagan po natin sila. Kunyari, minsan, bumibili ng 10 kilo. May paglagi po silang bumibili, dinadagdagan po natin ng 1 kilo, 10 plus 1, no? Ganun. So, i-consider na po natin doon. So, sa mga, naubos na po kasi ngayon yung mga 3 at 4. So, hopefully, maubos na rin po talaga ngayong buwan, no? Kasi mahaba na rin po, malapit po mag 6 months. Pero syempre, consider na po, nasa concrete pan po tayo. So, halos po ganito po talaga. Ang gagandahan lang, nakakapagbenta tayo monthly. Pag nag 3 months na po sila, 2 months, may mga stage po kasi yan, pagbebenta. Sa ngayon po, naubos na po kasi yung mga 3 natin at 4. So, ang target po talaga natin, makapagbenta tayo ng 1 kilo, 3 piraso, 4 na kilo, 1 piraso. Ngayon, ang natitira po natin ay 5 piraso, 1 kilo, sa 6. So, patabayin pa po natin ng konti. Lugi po kasi pag ganun kaya hanggat maaari, iwasan po natin yun. Ganun talaga. Hindi sabay-sabay ang paglaki ng mga hito natin. Kahit gaano ka pa kagaling sa paghihito, meron po talagang mabagal lumaki. Kasi di lahat naabutan ng pagkain. Saka yung iba, nung una pa lang kasi, nung inalaga namin to, kung naalala nyo, hindi namin sila binagyan ng probiotics. 1 month, hindi po kami naglagay nun, which is wrong. Kailangan i-boost po natin sila habang maaga pa.
saka sa pagkain. Kasi pag dumating na yung time na nag 5 months na sila or 4 months, bumabagal na po yung pagkain nila ng feeds. So mga naghahanap na yung mostly mga karne, ganyan, para maboost po yung paglaki talaga nila. Pero magugulat na lang kayo biglang may mga shooter kagad. So ganun po talaga dapat. May mga stage talaga na kailangan i-boost mo talaga sila sa pagkain. Kami po kasi nag-stop na po kami sa pagpapakain ng karne. Kung naalala nyo doon sa mga video natin, no? Mostly ang pinapakain po kasi namin ngayon is yung fresh na hasang ng tilapia at saka bituka. Hinugasan na lang po namin yon at pinapakain namin yon daily. Yung mga 4 kg, mga ganon. Doon po kami nakakalis. Kahit pa paano, nababawasan po yung feeds cost, no? Kasi kung purong feeds po yung papakain nyo, since na nag-aalaga kayo ng fingerlings hanggang pangbenta, sigurado malaki po yung magiging cost nyo. Kasi ang mangyari nun, talagang magkamahal po ang isang sako ng feeds, no? Nasa 1,020 po ata, mga ganun. Dati 900 plus lang yun eh. Ngayon nagtaas na po sila. So ganun po kabilis, ganun po ka-in-demand ang mga ang feeds, no? So kaya naghahanap po tayo ng alternatibo para makalis tayo sa feeding, no? Mabilis naman sila lumaki kahit sa alternative na pagpapakain. At importante lang, kailangan malinis. Yun lang po yung number 1 doon. Kailangan malinis yung pinapakain nyo kahit paano. Hinugasan nyo, iwasan nyo na magkaroon ng bakterya yung pan nyo. Yun po yung number 1 doon. At saka magugulat lang kayo within 2 months pag nag-alaga na kayo. For example, nag-start kayo ng 3 inch o 4 inch. After 2 months, makakapagbenta na kayo ng hito, no? So yun lang po yung kagandahan nun. So dumako naman tayo sa mga bagong bili na fingerlings. Okay, ayan, kung nakikita nyo sa video, nabili namin po ito noong December 26, 2023. Nasa 2,500 piraso po, no? Tapos may pasobra po tayo na 260 pieces para yan sa mortality. Total of 2,760 pieces. At may mga size na 3 inch, 4 inch at may 5 inch size na mga hito, no? Fingerlings. Sa presyo na abot kaya na 4.5 pesos. Galing po yan kay Sir Dison. Shoutout po sa inyo, Sir. Lagi siyang may pasobra kasi nga dahil para yan talaga sa mortality. Okay. So, ito 2 weeks update. Ang total mortality natin since nalinagay natin sila the December 26, nasa 104 pieces na po ang mortality, no? As of January 9, 2 weeks update po yan para yan sa mortality. Halos nasa 90% na po dun sa pinigay na pasobra. Dahil po yan dun sa dahil sobrang liksi nila at sobrang maliliksi po, no? Talagang sobrang ambibilis ng mga hito na to at ang energetic. Ang nangyari, pag may nakikita silang hito na mahina, ayun, talagang pinapapak po yung balat, kinakain. So nagkakaroon tayo ng cannibalism. Mahirap naman iwasan po talaga yan kahit na nasa tama po yung pakain nyo at may probiotics at wala naman silang fungus. Nandiyan na po talaga yan. Nasa nature na po talaga ng hito yun, yung cannibalism. Ang gawin nyo na lang, taasan nyo lang yung tubig at saka dagdagan nyo ng pakain, pero wag rin yung sobra, baka hindi rin po maganda yung sobra kasi mga fingerlings pa rin po yan. Continuous water, bawasan nyo yung papakain ng karne, purong feeds na lang muna kayo at yun, ganun po muna hanggang malampasan nyo yung stage na to. So hopefully by next week mabawasan na po yung mortality natin. Okay lang din po yan, wala pong problema yun. Normal na po yung ganyang mortality. Mababa pa po yan compare sa iba. Kasi imagine, concrete pan po tayo. Okay? So kaya nga po may laging pasobra, no? Huwag po kayong bibili ng fingerlings kapag walang pasobra. Tandaan niyo po yun. So bali yung naipon natin nakita dun sa pan, okay? Sa 4,000 pieces,
Ito, pinambili natin ng fingerlings. So pinapaikot lang din po natin yung pera, no? So diskarte lang. Para continuous harvest po tayo. Hindi po kasi pwede tayong maubusan ng hito, no? Marami tayong mga customer, mga suki diyan. Kailangan pag nag-ihaw sila, meron ka dapat. By next batch may ma-harvest tayo. May expect tayo na kahit isang buwan lang yung pagitan. At syempre magugulat ka na lang, no, na may bibili sa'yo. So kailangan meron kang naka-ready na hito talaga. Sa pagnegosyo naman ng hito, continuous learning po tayo dyan. Continuous learning process po tayo. Pero huwag kayong mag-expect ng malaking income, no? Lalo na pag maliit ang area nyo, maliit lang din po yung kikitain. Ganon din po. Kasi marami tayong mga costs. Yung operational cost. Yan po yun. Lagi nyo po tatandaan yun. Hindi po nawawala yun. Kahit malaki yung area nyo, may chance na malaki yung income. May chance din na maliit yung income. Yung profit po, no? Net profit. Pero depende kasi sa diskarte. Diskarte po talaga. Nasa sa inyo na po yun. At saka depende din po kung anong linya ng papasukan nyo ng paghihito. Pwedeng fingerlings, pwedeng grower. Depende po sa anong papasukan yung negosyo ng hito, no? Ganoon naman po talaga sa business. May nalulugi, may kumikita. Pero syempre, always positive mindset po tayo dyan. Lalo na kung bibigyan po ng time at effort po, no, ang negosyo nyo, balang araw magiging successful din po tayo dyan. Di man tayo maging successful, sa huli, importante nakapag-share po tayo ng experience sa iba. Lalo na sa paghihito. At masaya naman po tayo sa ginagawa natin. So hanggang dito na lang po mga Cubs ang vlog natin for today. Sa mga hito natin sa fingerling at saka yung mga pambenta, sana maubos na po, no, yung mga natitirang hito natin by this month. At sa mga fingerlings natin mag-update po tayo next week ulit kung ilan na ba yung mortality, okay? At saka kung gaano na ba sila kabilis lumaki. Magaganda po yung mga hito na to at mabibilis po yung lumaki. Kung makikita nyo, parang kailan lang, alilit lang din po nyan. Ngayon nasa 4 inch, 5 inch, may 6 inch na po, no? So hanggang dito na lang po mga Cubs. Salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa aking pag-update sa ating hito. Maraming salamat po at God bless po ang lahat. Bye bye.